April 5, 2026, linggo ng tanghali, ay nararamdaman ko na tumitigas-tigas na ang tiyan ni Milo. Sakto nga talaga itong petsa na to ng kanyang pang 2 months na pagbubuntis. Kinakausap ko siya sa part na yan kasi nararamdaman ko na hindi na nga ito magtatagal, manganganak na siya. Hindi na nga mapakali si Milo kung saan siya papwesto. Actually, meron naman siyang nesting area, pero talaga naghahanap siya kung saan siya komportable. Pero dahil linggo nga ngayon at ako ay pupunta ng kapilya dahil ako ay tutupad. So kinausap ko siya, sabi ko, dito muna siya sa bahay at may magbabantay naman. Kaso mga mima ko, pagdating ko ng bahay, ayan, andyan na ang mga papi na yan. At nagulat na nga ako pagdating ko ng bahay, ayan, may 2 papis na nga doon kung saan siya, nasa sulok siya ng anak. At ang sulok na yun, doon pa siya sa gilid ng basurahan. May pin-repair nga naman ako sa kanyang 4 na nesting area, pero hindi niya piniling mga anak doon. Mas pinili niya doon sa tabi ng basurahan dahil feeling niya siguro mas safe siya doon. At sa part na to talaga ay hindi ko muna iniwalay ang mga papis niya kasi panay hanap niya. As in, kapag tinanggal ko siya dyan sa tabi niya ay panay siya tingin ng tingin at parang alam mo yun, nag-growl siya. Kaya hindi ko talaga muna inalis. Pero promise, nakakabilib talaga si Milo. First time mom siya, pero grabe, ang lakas ng loob niyang mga anak nang siya lang mag-isa. At nailabas niya itong 2 brown na to. Yung tatay nga ng mga papis, todo bantay din sa amin. Sobrang tapang talaga ni Milo dahil nailabas niya yung 2 papi na yan. Na siya lang, pati yung pagkat ng cord, siya na din gumawa. At sa part na to, nararamdaman na naman ni Milo na sumasakit ang tiyan niya, kaya naman umiiri na naman siya. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko niyan kasi kahit ako nervyosa ako, pero talagang tinatagan ko yung loob ko kasi wala ibang tutulong kay Milo kundi ako lang sa ngayon. At grabe, sa part na yan talaga kinakabahan ako na hindi ko maintindihan dahil bigla na lang siyang lumusot ng ganyan. Grabe, hindi ko ini-imagine na ganyan pala mga anak talaga yung aso. At sa part na yan talaga, hinayaan ko munang mag-moment sila ng anak niya kasi nga naman, 'di ba, bagong panganak. So talagang hinahanap-hanap niya yung anak niya. So ayan, talagang inilapit ko muna sa kanya yung talagang mararamdaman niya na safe yung anak niya at talagang nililinisan pa nga. At habang nililinisan nga ni Milo ang anak niya, ako naman dun sa part ng likod ay hinihila ko naman yung placenta para naman makain niya nga yung placenta niya. At sa part nga na yan talaga naghahalo yung emotion ko like masaya, nakabado, na hindi ko maintindihan kasi nga naman first time kong makapagpanganak ng isang aso. At syempre para safe din ang ating mga alaga, kailangan din nating pasipsipan yung kanilang ilong at ang kanilang mga bibig dahil may mga tubig pa yun sa loob. Sobrang natuwa talaga ako nito dahil finally kaya ko na magpaanak ng aso. At tignan man si Milo, hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya malinisan ng bonggang-bongga ang anak niya. Talaga namang napaproud ako kay Milo dahil sa ginawa niya, no? Napakatibay at napakalakas ng loob dahil nanganak siya ng 2 na siya lang. At itong isa na to, ako na yung nagpaanak sa kanya niyan. At meron pa ngang natitira doon sa loob ng tiyan niya dahil naninigas pa rin. At dahil nga napakatapang ko sa part na yan, napaproud na rin ako sa sarili ko dahil hindi ko ma-imagine talaga ang kaba na nararamdaman ko ng time na yan dahil wala nga akong katulong ng time na yan dahil ako lang at ang mga anak ko ang nasa loob ng bahay. At sa sobrang nga talaga namang kabang-kaba ko, ang dami ko nang nilatag na pipads. At sa part na to talaga ay todo himas-himas na naman ako kay Milo kasi nga naman nananakit na naman yung kanyang tiyan. At yun nga, susunod na naman ito ay manganganak na naman siya ng isa pa dahil nararamdaman ko